kasi din talaga ako eh. Hindi ako nakukontento kahit nag-aral ako seminary, may hinahanap pa rin talaga. Hanggang sa natutukan ko na. Inaano din niya kaya? Talagang kilala ka ni Ako. Yung nasa sinabubuno. Bakit nagkaroon ka ng idea na ganyan, di ba? Bakit ang iba hindi, di ba? Oo. Ay, ito nga pala ano yung maliwanag ako. Pagpa-uwi ganito, ang bilis makarating. Pero 而 pagpupunta, 家由赤柱開始翻返去北角碼頭嘅，我俾大家睇啦，個呢頭夜景好靚嘅其實。 pero alam niya na umuwi ka. 赤柱，唉，學到嗰個普通話點講啊？ yung ex mo. Oo, sinabi. 叫做赤Sabi niya, 柱， kailan ka sumuwi 因為赤 sa- 腳嘅赤， kailan ka pupunta 赤腳嘅赤，赤柱廣北角。 Galing airport, sabi Let's go, ko, let's go. sabi niya, wala ka rin tayo. Wala. Ayan siya, oh. Nandun pa siya sa Ilocos niya. 因為隔離有啲外籍人士啦，所以你會聽到一啲唔同嘅聲音嘅。 Bahay na niya to. Bakit din nagkalabuan? 而家用緊 X9 Di ba Flow malayo 去拍呢個夜景。 Wala naman kami. Ayan, 頭先唔想搞咗我零點六，所以感光冇咁犀利，而家就用翻主鏡頭拍靚。 Kasi naman yung akin. Dali yan, oh. 希望你哋會中意呢條片啦。 Pero alam mo, yung profile niya, nandiyan pa rin ako. Tignan mo yung mga photos ko na di pa rin yung tinanggal na dalawa kami. Ay, pa rin. Ah, Nasa ano kaya yung Wongpeng? Peng. Wongpeng. Ay, 60. nung nagpunta siya dito. Oo, ayan. Bata pa ako dyan, di ba? Hindi na tinanggal. Nasa profile pa rin yan. Hindi ibig sabihin siyang yung siguro merong ina-align si Ako. Malay mo, makapasok yan. Ay ko. Kung magkasundo ka mo. Oo, di ba? Hindi pa rin niya talaga tinanggal. Oo, bakit hindi na tinanggal? Hindi nga lang ay kasi bundok yan. Nasa Kigang pa kanina. Ako na lang inamatay naman. Namatay yung ating ano. Batsmate ko nung high school. Ang ano, pero, alam mo ba yung motor na ano niyan, ang nakalagay kaya doon Yahawa. Ayan sabi niya, anong pizza na labo-labo. Di sana pumunta siya para ano, nakita niya yan. Yung sinabi kong ano, pero siguro pinagdasal ko na rin kung kami, di darating ng panahon na ano, nakakapunta siya. Kayo talaga yung pinagtagpo, di pagdatal ko naman mo maunawaan niya yung Ay, hindi yun mahirap sa kanya kasi ano din siya eh, hindi siya kumakain ng ano. minsan ano, may gusto tayo na hindi talaga para sa atin. Kaya, Kung ano na lang ang ano. natipid na rin siguro na parang wala, hindi ako kagaya nung ba na pag mag-message ka ganyan, parang, oh, sige, puntahan kita ganyan, oh, sige, punta ka dito, parang ganun ba? Ngayon parang umiiwas-iwas ako na parang na ano ganyan, na parang bang, sabi niya, dami mag-excuse, parang umiiwas ka na talaga. Parang gusto ko na ayaw ko nang saksak mo. Ayaw na mag-expect. Kaya, at yung Karanasan ko. Ma-expect. oh. Eh, syempre, nasa kanya ang wedding ring namin hanggang ngayon. Bumili na siya. Eh bakit? Ano nangyari? Akala ko, ano kami na, may wedding, bumili, in-order pa nga niya yun sa may, ano, pinabili pa nga niya yun sa kaibigan niya sa Saudi. Doon niya yan pinagawa, in-order niya. Tapos,
sa doktor, paano alam mo yung way kung may iti-take daw ako ng gamot. Kaya sabi ko ganun ba? Kaya naman ang inumaktan mo ganyan. Kasi nasabi niya, tapos na yung bahay doon, yung ginagawa ko, tapos na. Sabi niya, yung kanina, yun. Nag-start yung nagpagawa ng bahay 2012 pa ha. Tagal naman. Oo, kasi nga ang pagpagawa niya, kasi nga yung ibang pera niya, ginagawa ng kapatid niya, nag-away din sila. Kasi siya ang nag-design ng bahay. Ang budget ng bahay, nasa 3M. Up and down kasi yan, sa baba, may sariling main door doon. Yung parents mo na doon. Ang second floor siya, may sariling main door. Kumbaga, hindi, walang hagdan pa yan. Hindi connected, pero isang ano lang, isang bahay lang. Oo. May ang second floor, May sariling may sariling pintuan. Ang budget mo, nasa 3M. Tapos, ang napadala na niya sa kapatid niya, umabot ng higit 4M. Hindi pa rin tapos. Nag-scrap niya. Kaya nag-away sila ni Rosalen. Ang kapatid niya, nag-away sila. Kasi sabi niya, bakit yung kapitbahay na nila, sabi niya, kapitbahay na nila, 2M lang, tapos na, samantalang sa kanila. Baka tinurakot naman ang Oo, kapatid. yun niya. Kaya. Kaya nung siya na ang nagpagawa, tuwing uwi niya, pinapagawa lang niya. Kaya tumagal. Kaya sabi niya, alam mo yung bahay na yan, habot ng 5M na yan. Sabi niya. Kaya yung ibang pera nandun niya, kinuha ng kapatid niya. Kaya ang nagpalabas niyang pera na sa 5M. Tapos nung punta niya dito sa Hong Kong, pag-uwi niya, bumili na siya ng sasakyan. Akala nga niya, magpupunta nga ako next year. Kaya bumili siya ng Innova, ng sasakyan. Ako pa nga pumili ng kulay nun eh. Tapos no, sabi niya para pag nandun ka sa para pag-uwi sa kanya, may sasakyan, ganyan ba? Tapos sabi niya, mag-aral ka ng driving. Sabi niya, parang mabakasyon ako, sabi niya. Masya tayo. Oo. Ngayon, bumabalik eh. Sabi ko, ayaw ko na. Ano ba yan? 2 years ako nang ganyan siya sa akin. Ha? 2 years na. Gusto mo balik. Ikaw magdidesisyon na. Kaya hindi ko na lang pinapansin. Nakakaano na ang system. Parang tawag ako ng ganun. Kaya ayaw. Mahirap talaga yung ganyang relasyon. Diba? Kasi nag-pull off din kami ni Romeo. Nung kasi hindi niya maiwan eh. Iniwan niya yung trabaho niyang engineer. Sino Diba gumagawa? dapat mag-forward ka na yun, no? Kasama Oo. Ang kaso, ang nangyari, nag-focus siya sa mining ba? Kaya nga nakaamo ng pera dyan. Ginawa yung mining treasure. May sandaan din napunta sa wala. Sabi nga ni nanay. Pero ako naman, Pero alam mo, sabi ni nanay ko, nung namasyal yan first time sa bahay. Yung feeling ni nanay, ayaw mo pa ba? Hindi pala yung ibig. Pero sabi niya, pag ang magulang. naman nila yan. Yung pala yun. Ayaw ko sa Pero ito naman, lately, sabi niya, nasa Pilipinas ba? Sabi niya. So, akala ko sa Pilipinas kasi pa siya nakita sa inyo. Aba? Dati yan, hindi nagaganyan yan sa akin. Ngayon, nanganganyan. Punta daw siya sa... Dati yan, hindi yan nag-open up ng ganyan. Hinihintay ko lang, kaya nawalan ako ng gana. Ngayon, kung kailan nawalan na ako ng gana sa kanya, nag-open up na gusto niya pumunta dito para sa naman naglalaro. Pag gusto lang niya, parang gano'n. Kaya hindi ko na rin Yung mga kapatid ni Romel naman, once daw yung hinuhukay nila may nakuha, bibigyan din daw talaga ako kasi yun ang pangako. Sabi naman ni Chie, ay nako sis, pag kung meron man may binibigay sila, huwag mo gamitin sa yan, sa pamilya mo. Bigay mo na lang kay Aba. Sabi ba ni Chie, kasi nga parang may curse ba? Hindi na, wala ah. Depende na lang. Di
Hindi mo naman gagamitin sa ano? Pwede mo naman yan gagamitin, palalakuin mo, tapos ang kita nun, bigay mo kay Aba, di ba? Kung sakali man, ay kasi Diba? tuloy-tuloy pa rin yung kapag-anak yung nag-uhukay eh. Kaya, hindi ka naman namin nakakalimutan. Siyempre, buhay ka yung kapatid ka. Doon nga naging matino yun eh. Ako lang daw yung babae na inano niya sa bahay nila. Pero ano to, itong ex ko, marami yan nililito yung daddy niya noong pa ayaw niya talaga sa mga nililito ng daddy niya. Kinukwento niya rin sa akin. Sabi niya ayaw niya, sabi niya kasi ito gusto ko. Pero ang mali ko lang, nung umuwi yung daddy niya galing Hawaii, pinapapunta ko ng daddy niya sa umayaw naman ako. Siguro parang ano ang daddy niya na para sabihin na suplada ako, di ba? Na ganyan. Kasi nag-video call pa kami, kausap ko daddy niya. Sabi niya, punta ko muna dito para makilala kita. Hindi, dapat pumunta ka kasi. Ayan nga din ang mali ko. Siguro nagtampo din to. Pagbalik niya ng US, ano na, okay naman yung communication namin. Tapos lately, parang naramdaman ko ng damit pa siya na parang ayaw niya ako kausapin. Yun nga, parang nagtampo nga siya. Ako naman nagkaroon ng ano na yung ano namin nung nawala sa cellphone. Sabi ko yung mga kapatid niya, yung mga pamangkin niya pinaaral, di man lang siya nabilang ng cellphone. O di sana continuous yung communication din namin. Kaso naputol eh, nung nawala na yung ano, wala yung cellphone niya. Nung meron pa, continue yung communication. Tapos yun. Tapos siya naman, nahihiya din siya sa akin na ang sabi daw niya, pag meron nang nakuha, kasi nahihiya naman ako na ano, nakikipag-communicate. Tapos yung pangako ko, hindi ko natulungan. Kaya, in-stop din niya yung communication niya. Tapos dito naman, 2 years ago, bago siya umuwi. Sabi niya, ayaw mo talaga, sabi niya, gusto mo talaga mapag-isa sa buhay. Sabi niya, ganyan sa akin. Kasi ako ayaw daw niya mag-isa sa buhay. Gusto daw niya may kasama sa pagtanda niya. Hindi ka ganap ka. Marami naman babae na gusto sa'yo. Nagkaroon kayang misunderstanding. Tapos nagkaroon siya ng girlfriend na taga... Nung nalaman ko na nagkaroon siya ng girlfriend na taga Quezon, kahit kami na, never ako nagtatag sa kanya, never ako nakipag niya in relationship sa kanya. Hindi ko nagawa yun. Talagang halos wala, ang mga common friends ko lang nakausap ko, ang nakakalam, pero sa FB, never. Hindi umapilita sa FB. Yun nga lang, nagtatag lang siya ng mga music sa akin. Itatag niya sa akin na mga music ba, mga love song. Lalagay niya yan sa wall ko. Pero hindi naman palagi. Tapos, nagkaroon siya ng girlfriend ng taga Quezon. Nakita ko. Kasi friend sila ng friend ko. Nakalagay na in relationship na sa kanya. Nung time na yun na niyaya niya kung mabakasyon ng mayo ako, siguro parang drama, hindi ko alam kung drama niya lang yun. Tapos nawalan na, totally nawalan ako ng gana kasi nalaman ko na may girlfriend na siya. Tapos noon, after 2 months, iwalay na sila. Pinagselos ka lang siguro. Siguro ano, Nagselos ka lang siguro kung kung mag-react ako, kung mag-message ako sa kanya, hindi. Kasi alam ko ano din yan eh, simpleng, at ang ugali na ito, mataas ang pride. Tapos, kung may gusto niya na ano, hindi siya lalapit, gusto niya gagawa siya ng paraan para ikaw lalapit sa kanya. Ganyan ang style niya. Basang-basa ko yung style niya, hindi nga ako lalapit. kaya mo siya no. Oo. Hinihintay niya, ma-pride siya. Gusto niya, ako lalapit sa kanya. Hindi manigas to.
kung mayroon lang sana, kung na ano lang sana yung magiging anak namin noon, kung wala, kung baga na-develop na talaga siya, ano? Kung malaki na siguro mga 7 years old na siguro ngayon. Hindi sila ano. Ay, kung may anak siguro kasi malamang siguro, hindi din naman siguro papayag yung ano, wala kasi wala din yung Hindi ano sana. Hindi may anak mo sana kayo. Itong kaibigan niya, di ba nag-post ako ng picture ko sa Tagaytay? Asawa to ng pinsan niya na best friend niya. Ay, itong picture na sa Tagaytay niya. Nag-comment yung si Nelda, sis, umuwi ka? Sabi ko, oo. Kasi, minsan, alam ko yung si Nelda, pag nagtatanong yan, alam ko, kahit na hindi kami friend dati niya sa FB, kinukwento niya yun. Sa ex. Dito yung sobo, doon sa ano yun, yun po. Minsan nakikita kami niya. Kaya kung nag-uusap kami ni Nelda, malamang kung ano pinag-usapan namin, pinag-uusap niya yan yung gusto. Nakakarating. Oo, nakakarating. Sa kanila ako nga nalaman na mayroong girlfriend yun. Kasi hindi ko na siya inano pa. Nag-message ba naman si Nenda sa kanya? Sis, kamusta ka na? Kamusta ang love life? Sabi ko, okay lang. Alam mo ba na si pare boy, sabi niya, mayroon ng girlfriend. Sabi niya, single mom yun. Doon ko pa nalaman. Loko. Sabi niya, alam mo sis, sabi niya, nanginayang talaga ako sa kaibigan dalawa. Excited pa naman ako na tundira ka na dun sa amin, sabi niya. Hindi ka malulungkot kasi nandun naman ako, sabi niya. Sa Ilocos. Oo. Magkapit bahay halos tayo, sabi niya. Tapos pag umuwi yan, binibigyan niya din ko yung mga anak niya. Sabi niya, ay, binigyan ng si pare, sabi niya. Binigyan niya yung anak ko, tig 1,000 bawat isa, sabi niya. Ay, gano'n. May anak siya nakakabalik. Tapos kanina nagulat ako ng comment sa picture ko, sabi niya. Yung sinelda ko, sabi niya, umuwi ka sis. Sabi niya, oo. Kulang na lang siguro sabihin niya, hindi ba kayo nakita ni pare? Kasi umuwi din siya. Wala mong makita na picture mo na may kasama ng lalaki. Di ano. Tapos tayo, ano ba yung pag-uusapan na urgent? Ano ba yan? Pala meeting. Meeting, di ba? Oh, meeting tungkol sa ano. Di ba magpalit na ng Sabat, Wednesday? Doon na tayo makinig. Ano na lang natin. Parang alam mo si Sis Maria Jen, parang naano naman ako sa kanya. Alam mo na, yung ganyan, ngayon ko lang nalaman na, alam ko naman single siya, pero ang akala ko naman may mga kapatid pa. Ngayon ko lang nalaman na, Oo, din kaya yung walang kasi, kapatid. anong kapatid? Walang alam. Kaya gusto niya tumira sa magsala. Oo. Sabi niya, sige, bigyan na kayo ng bahay, ako na magbantay. Doon na siya titira. Kaya yung siya sa Disney, ano, Mrs. Grace, agree siya doon eh. Oo. Pero hindi na siguro kasi nga parang hindi na advisable na
tao nakalat na nandun siya, di ba? Oo. May peace of mind siya, tapos bundok pa. At saka sumusunod siya talaga ng gumagawa sa bayan. Oo, Sa kasi naka-discovery, hindi naman si OXC. kaya nga. Dalawa sila niya at brother na. Oo. Nagtayuan ng kayaan. Nahigawa talaga sila niya. Nakatingin sa kalamin. Kaya nga. Tapos, ang nag-decide na, spoke na. Ginagaw na. Kaya ang hinahanap niya, ni OIC, naging po. Kaya nga. May pang-titik-titik niya. May titig ko. Oo. Sabi, ang sabi niya, no, meron daw nakabaon na yaman dyan. Sabi, yan, Sino sabi? yun yung mga awalis. Yung mga sila, Maribor, hindi daw talaga. Takdapan ako. Kaya sabi ko, baka darating din ang bahan. Panahon na nabalot ng lingkod yan sa buo. Oo, di natin alam. Eh, kasi kay Aba naman lahat yan dito. Kasi sabi ko na, yung bagong kayakan niya is hindi katulad ng dati. Ibig sabihin, At least pag nandun si Kungda, peace of mind siya dyan. oo, tama yung sabi ni Bob. Kasi nung kami ni gusto naman ma-picture si ate. 乘客喺車廂站立手嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, Nagbigay mo please nga ako hand sa your mga gloves and pag-face na remote yung your mask cover。乘客在车厢站立及行走时，请紧握扶手，确保安全。 Maraming nautot talaga na pera. Mas malaki pa ata kaysa kay OEC. Kasi nung Peace of the Bernacil, hindi siya nakasuot ng pangkahan, nakashort siya. Kaya nga. Doon talaga ako na ano sa kanya, yung sinabi niya, hindi man na kayo naman yung effort ko, tapos malate ng pagkain. Doon ako, parang pag ang tao talaga may mga reklamo about food, ng ganyan-ganyan, yung mga, lalo na yung mga taong ano ba, matandaan mo yan. Basta ang taong palaalok ng pagkain, mabait yan. Pero yung taong maano sa pagkain, yung halos hindi ka babigyan, yung madamot sa pagkain. Ganyan kasi ako pag magaling din sa tao, pag ang tao maano sa pagkain, hindi ba palabigain, mabait yan. Si nanay ko kahit walang matira sa kanya, mabigyan lang yung mga kapitbahay. May mayandaan ba? Siya pang magdadala. Di ba may mga kapitbahay kayo na hindi ka halos makatikim ng ano nila, no? May Oo. mga okasyon, no? Oo. May mga kapitbahay na ganyan. Si nanay. Mga taong Si nanay bigasan siya. Kasi alam nila hindi kami nawawalan ng bigas. Eh minsan, hindi na pagbigyan kasi wala na nang maipakita. oh, Oh, yun ang naging nasiniraan na siya. Yung mga kapitbahay. Hindi mo na pagbigyan kasi wala nga naman, hindi man nagsisinungaling matanda. Hayaan mo na nanay, wag mo nang pangsinin. Kung ano-anong mga chismis ang binabalita ng mga kapitbahay kung saan na dinadala. Eh di siyempre, may allowance akong pinapadala kung anong gustong bilhin ng nanay ko. Di siyempre, bibili siya kasi may pambili na. Hindi naman niya hiningi sa kanila. Chichismis yan ng mga kapitbahay. Nakakamiss din siya ng magulang. Wala yung tatay na. Minsan na pag silang dalawa, ay, panoorin ko yung video ng pinakalas na apo na yung anak ni Bunso. Andun sa likod si tatay, may tinatay. open na rin to, if na to kahit
mga pamangkin mong maliliit noon na ngayon sila na yung may mga anak. Oo. Ito siguro, babalak yung ewan ko saan sila pupunta. Next stop, Iyayaya nila si Lola at saka Lolo. Falls Railway Station. 下一站，铜锣湾崇光百货铜锣湾站。 Mahal na siguro pamakain sa atin. Maraming airlines ngayon na magpupunti yung yan. Maglala sila ng yan. Para maka ano sa ano. Gasolina. Oil. Eh, paano yan sa atin? Walang Kaya malapang mahirap mag-book kayo ng ticket. Parati kunin mo. Eh, diyan ka na hindi tagain nila sa ano. Sa pamasahe. yan na yung sinasabi sa ano sa Revelation. Sabi niya, come out of her. Umalis ka diyan para hindi ka mapaano sa parusa. Eh tayo, nakasuporta tayo sa page. Di ba na? Kasi kasama tayo sa maghihirap. Pero hindi naman siguro. Pero Ang ang ano natin, ang langis of gas natin, hindi po extract sa bansa. Hindi. At saka, sa city lang naman ang medyo Mahirap. mahirap. Pero pag sa probinsya ka, sabi nga ng nanay ko eh, ang pakialam natin siya. Hindi naman siya sinasabi na pakialam. Ang ibig niya sabihin pa na hindi naman tayo ganun apektado kasi ang binibili lang natin mantika, sugar, kape. Yan lang naman ang mostly pinipili namin. Eh, pagdating naman sa isda, may babihan ka naman dun sa bayan. Hindi naman ganun kamahal kasi nga bayan yan eh. Ang mahirap talaga sa city. Kasi Oo, nga, sa city. ang city umaasa sa mga produkto ng galing probinsya. Kaya mahal talaga to. O paano, kung walang gasolina, paano ma-i-deliver yung ano sa city? Eh di magkano-kano. Di ba? Ay, yung ano, nagamit na lang ng kuryente. Oo. Electric. 我俾大家聽嘅時候，我就係 Tapos magmahal ang kuryente. Ano, nagkakahoy na nga eh. Parang balik sa dati. Nasama yun. Sa amin, kahit na ano, may kahoy kami. Gusto nung masarap kasi ang niluluto sa kahoy. 都10分鐘，10分鐘。 Lalo na yung kanin, masarap sa kahoy. Kaya mo parami yung kanin. Hindi, yung kanin Dito sa naman kahoy. sa mga ganitong lugar, Ano po? 你隻狗叫咩？ walang makain na pag ano, kahit marami kang pera. 講到 Eh, wala na may pang-deliver ng pagkain. Kaya nga, walang makain kahit ang dami mong pera. OK。 Walang value ang pera. May pera mo, wala ka namang mabili. Ano kaya? Kaya nga, yun ang nangyayari. Kaya nga, darating yung hunger, pagkagutom. Oo. Dahil dyan. Yeah. Tayo mga mahihirap. Hindi tayo. Tayo, sana. Makakain tayo. Sasabihin siguro maya, oh, binili ko yung okra mo na 10 piraso ng 5,000. Tayo. Sa'yo na yung pera mo. Yeah. Di ba? Hindi namin ito ibenta. Wala kami pagkain. Di ba? Kasi lahat yan sa apat na. Siguro ngayon, inaano na rin nila, na-invento na nila yung hydroponic lang. Di ba hydroponic yung kahit walang lupa sa tubig. Korban, ano yan eh. Magkapaano sila. Oh, di ba meron nang nagpapaan yung sa tubig? Oh, Patatas, lettuce. oh, Oh, sa yan. tubig na.
Kasi nakakama naman yung sagot ako. Kailan tayo pupunta sa Ringo? Hanggang kailan pa yan? Pwede rin tayo. Hindi maganda sa last day, alam ko bakit. Yung orchids na yan, 20 na lang. Oh. Last day, mga ano yun, mga April, ano. Ngayon, baka sa next week na last day. Kasi mostly yan, pagkatapos niya, spring na eh. Oh. Oh, meron no, may pinigit sa rin. Punta tayo sa ano, sa Linggo. Maganda ang last day. Ay, doon na tayo sa Saan tayo bababa? doon sa susunod. Alam ni Chien? Oh, alam niya. Ano sabi niya? Hindi ko pa pala tawagan. Sabi niya maglalakad siya. Alam na. Alam naman niya yan. Alas 8 na pa. Ay, alas 8 na. Hindi na yung meeting. Para isang meeting lang tayo, makinig tayo. Baba na tayo dyan sa ano kasi sa susunod. Pag nag-stop dyan, bababa na tayo kasi susunod stop. Dito na kami sa Tinhaw. Oo. Andiyan na sa Fortress. Oo, sige, sige. Baba kami doon. Oo, sige. Doon sa may ano, sa may upuan, sa may sa may ano. Doon ka sa may stop, doon kami baba. Sige, sige. Sige. Tara na, tara. Baba. Diyan na tayo sa isa. Oops, oops. 海月岛通往山里分山桥的车站。下一站 大家終於唔使睇外語啦，佢哋落車嚟嘅。下邊鬼叫啊嘛，嗰邊勁啊！
山幾點嘅間嘢？大山頂10點，哦，咁得 OK。奇安園，我要入住啦。
成個鐘㗎，犀利啊！你都呢度落咩？我以為你同佢哋去添。即係佢哋去攞位先，佢哋去攞位先。攞位啦，唔係我上邊諗住去洗手間啊嘛。到北角碼頭啦，總站啦。好，我哋下條片再見啦，各位 P 頭，拜拜！記得訂閱、讚好、留言、分享、關注、點晶晶，是不是這樣子？拜拜拜拜 ，See you next video，拜。出邊錄嘢點解？好。